Diyos na kayo ay mabuti at kabutihan niyo ay magpakailanman. Salamat po, Diyos, na kayo ay gumagawa sa lahat ng bagay ay mabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo ng Lord, kami ay magkatipon, Panginoon, sa kabila, Lord, na marami naming kababayan na sila ay tugog sa baha. At marami na maraming gawain, Panginoon, na hindi naganap dahil sa ganda pong kalagayan. Lord, salamat na iniyadyan kami sa mahigpit na pagsubok. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, Panginoon, kami ay nakalabahan sa aming pagkakataon. Kami, Lord, sa inyong biyaya, sa inyong kapatihan, kami ay lumalapit. Dalayan namin, Lord, na kayo magpala o Diyos sa gawain ito. Kayo, Panginoon, ang magpala sa lahat. Manangin po, Panginoon. Kami, Lord, namin naalala ang mga kababayan. Turutan, Lord, na sa kanilang sitwasyon. Sila ay makasumpong ng kapayapaan. Sa lahat, Lord, sila ay makasumpong ng iyong kaligtasan. Salamat po na marami. Kung po yung namin na kanila, kung aming panalangin ay magsalamat sa mga siya pangalan ni Jesus. Salamat sa amin. Amen. Sige po, pangyayan natin ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga gawa. Ang gabing ito. Gawa sa palatang gabing ito, sa ating babasahin ay simula verse 16 hanggang 34. Acts 17, verses 16 to 34. Habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan at lungsod, kaya nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hindi na sumasamba sa Diyos, at sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakipagtalo rin sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego ng mga Epikureo at Stoiko. Ano ba ang sinasabi sa ating nagmamarunong kayan? Sabi ng ilan. Sabi naman iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila yun dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya ay isinama nila at hinarap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na tinuturo mo? Bago sa aming pagdinig ang sinasabi mo, kaya nais namin malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginawa ng mga taga-Atenas at mga dayon na ninilangan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakareyoso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambanan na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na iyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kung ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan ng lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa, at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao, nilikha niya lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakdahan niya sa simula't-simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos, baka sakali sa kanilang paghahanap siya'y matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa kanya ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngayon mga anak niya. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, o natin akalain na kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng ginto, pilat o bato,
na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinamalas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisig talikuran ng kanilang masamang pamumuhay, sapagkat pinakda niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan ito sa lahat ng hindi niyang binuhay ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, niya siya naginan. Sinabi naman ng iba, nais namin mapakinggan tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao, may ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito sila Dionisio, nakaanib ng kapulungan ng Maripago, isang babae na nangalan Damaris, at mga iba pa. Ang Diyos ko mula sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at ating pong pakinggan at naligan. Ang ating pong binasa ay ang pagpunta po ni Pablo sa Atenas sa isang layunin at patuloy na nagpalaganap ang mabuting balita. Yan yung direkta kung pumunta sa 30 puntos. Medyo mahaba-haba itong kaunti. Una, ang napansin ni Pablo sa Atenas. Pangalawa, ang naging tugon ni Pablo sa kanyang napansin sa Atenas. At ang naging tugon ng mga mamayan sa pangangaral ni Pablo. Ang napansin ni Pablo sa Atenas. So verse 16, habang Silas sa Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod. So here, napansin ni Pablo sa kanyang sabihin na natin, pagsuri-suroy, napansin niya ang pagiging religyoso ng mga taga-Atenas. So verse 22 to 23, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napansin kong kayo'y lubos na napaka-religyoso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba. So hindi isa, hindi dalawa, marami silang sinasamba. Nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. So yes, sa pagiging religyoso po nila, dami ng Diyos-Diyos ang sinasamba nila. Meron silang Diyos na pinangalanan nila ng Diyos na hindi nakikilala. At yes, maliban sa pagiging religyoso ng mga taga-Atenas, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga tao dito ay maaalam, matatalino, mga philosopher. Hindi po yung philosopher na thinking natin, kundi talagang mga aral, disiplinado sila mag-aral. Ang sinasabi, dito daw nagturo at nakipagpalitan ng turo-turo, mga kilalang philosopher sila Socrates, Plato at Aristotle. So verse 18 to 20, kita natin po yung kanina pong pagnanais po na matuto. So verse 18 to 21, nakipagtalo rin sa kanya ilang mga pilosopong Griego na mga Epicureo, mga Epicureo, follower ni Epicurus, na naniniwala na ang universe ay nag-exist by chance, at ang pinaka-chief end of man is leisure, peace. Tayo mga mananampalataya, sabi ni Westminster Catechism, our chief end is what? By God. Enjoy Him. So, ito po yung kanilang chief end. Kasiyahan. Katulad ng Stoiko. Ang dinang-aral nila ay harmony with nature, depending on reason. Kaya kita natin, hindi nila masakla, hindi nila matanggap-tanggap yung resurrection dahil it's beyond reason. But of course, dahil miracle, hindi beyond reason, hindi napapaliwanag. Ano ba ang sinasabi sa atin na nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang Diyos, sa ibang mga Diyos. Sinabi nila yun dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral ay tuturo mo?
bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya nais namin malaman ang kahulugan nito. Tingnan niyo po yung kanina pong disiplin sa pag-aaral na nais nilang matuto. Verse 21, sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. So marunong po ang mga taong ito, at least no, sa pamantayan ng mundo at hindi ng Diyos. Pangalawang utos ang naging tugon ni Pablo sa kanyang napansin. So napansin niya pagiging religyoso ng mga Atenas, ano po ang kanyang pong naging tugon. Again, so verse 16, so pangalawang bahagi, letter B, habang sinasilat ni Timoteo, hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya nabagabag ang kanyang espiritu. Nabagabag ang kanyang espiritu. Hindi siya natuwa, hindi siya nagbaliwala o nagkikit-balikan, hindi siya inapagabag sa nakita niyang pagiging religyoso ng mga taga-Atenas. Sa ESV ang ginamit ay his spirit was provoked. Sa NIV, greatly distressed. Sa New Living Translation, deeply troubled. At sa Greek ay parosono, na may ibig sabihin to sharpen alongside, to exasperate, to meaning no, gagalit ang naramdaman ni Pablo sa kanya pong napansin na pagiging religyoso ng mga tao sa Atenas. No? Siguro kataisipin natin, how is our daming nakita natin ang pagiging religyoso ng Pilipinas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Now, tingnan po natin kung paano po in-express ni Paul ang damdamin niya nung nabagabag sa kanyang nasaksihan. Let's read Acts chapter 14. And here, si Paul, kasama si Bernabe, sila ay sinamba at tingnan niyo po ang kanina pong naging expression. Sa Acts chapter 14, verse 11 to 15. Gawa Kabanata 14, 11 hanggang 15, nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sa pagkabaros ng pinagaling dito, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang si Bernabe at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Nasa pumad ng lungsod ng Templo ni Jesus, ang paring Jesus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod, nais ng pare ng mga tao na magandog sa mga apostol. Nang malaman ito ng mga apostol sa Bernabe at Pablo, ang ginawa po nila, pinunit nila ang kanilang mga damit. Yung expression po ng matindi pong pagtanis, ng matindi prostration. Pinunit nila ang kanilang mga damit. Remember yung high priest nung sinabi ni Jesus, you will see the Son, you will see the Christ, no? Referring to himself na siya ang Kristo, pinunit nung high priest yung kanyang damit. Pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan, mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyong magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay ngayon at manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroon. So yes, napagabag ang kalooban ni Pablo dahil sa unawa niya, iisa ang Diyos at ang tanging Diyos na nararapat ng pagsamba. Again, no? What is our feeling? Nakikita natin yung pagiging religyoso ng marami sa ating mga kababayan. But yes, hindi sa tunay na Diyos. Ano ba ginawa po ni Pablo nung bilang tugon? Paano niya in-express itong damdamin niya na napagabag? Verse 17, sa ating text, chapter 17, verse 17, kaya nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga hindi na sumasamba sa Diyos, at sa sino mang makatagpo niya sa liwasan bayan araw-araw. Tingnan niyo po naging tugon ni Pablo in expressing yung kanya pong paggabag sa nakita niyang pag-iinyoso ng mga taga-Atenas. No?
Pumunta siya sa sinagoga at tinuruan niya ang mga kapwa niya Hudyo at mga hindi na naroon at sino mang makatagpo niya sa liwasan bayan araw-araw. Marahil dahil naisip niya, baka mahikayat yung mga kababayan ko sa sobrang pakareligyoso ng mga taga-Atenas, baka ma-influence sila, and so let me teach them more. Yung mga kababayan ko na nasa sinagoga, nung nakaraang sona ni Marcos, meron siyang binigit na sa huling bahagi ng kanyang sona ay hindi ko na po nailagay, pero it sounds like parang for evil to triumph, for evil to triumph, good people do nothing. That's not exactly what he said, kundi may pagkakatulad. For evil to triumph, good people to do nothing. Para magtagumpay ang gawain masama ng mga mabubuting tao ay wala gawin. Si Paul, nakita niyo pagiging religyoso ng mga tao sa atin, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi siya nagkikip-balikan. May ginawa siya. Hindi lang nagdugo-dugo ng kanyang kalooban, meron siyang ginawa. At ang ginawa nga niya ay ang magturo sa sinagoga kung saan nandun ang kanyang mga kababayan, kapwa niya mga Hudyo. And again, marahil nasa isip niya, maaaring ma-influensyahan ang mga kababayan ko. And yes, we see, not only sa paggawa ng kasalanan, we see by not doing. Alam natin ang mabuti. Sabi sa Tiago, kakasala tayo kapag hindi natin ginagawa. Alam natin tama o alam natin mabuti. Kaya napakahalaga po ng ipagtitipong katulad ito, kung saan tayo po ay nagpupuli-puli ng salita, hindi lang para tayo sumamba sa Diyos, kundi para mapaalalahanan na ilayo tayo sa pagkakasala, yes, gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi man sa Diyos-Diyosan na makalibuto, pero kayamanan, pera, material na bagay, kasikatan, yes, maaaring maging Diyos-Diyosan. Sa 1 John, unang Juan, sa last verse ng 1 John, 1 John chapter 5, verse 21, maybe you will wondering, ang simulatan dito ni John, ay mga mananampalataya, pero sabi niya sa verse 21, last verse, he end, yung kanyang unang sulat, mga anak, sabi po, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. And even sa mga mananampalataya sa Corinto, kung saan 18 months siyang nagturo doon, and then nagpadala pa siya ng 2 sulat, some are saying ay 3. Tingnan niyo po ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 11. What I'm trying to show you, kung paano po siya nag-response, hindi siya nagkikip-balikat, kundi gumawa siya ng hakbang. At ang unang hakbang na ginawa niya ay magturo. Of course, this is not his first time na magturo sa sinagoga. Lagi ko siya pumupunta doon para ipangalan ng mabuting balita. Ito po kanyang nakaugalian. 2 Corinthians chapter 11. Pangalawang Korinto, kabanatang 11, simula verse 1. Ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo isang malinis na lalaki ang ipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala ko baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na nanaling lang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral, kaya lang, iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. So yes, kahit tayo mga mananampalataya, we could have a tendency to worship idols. Kaya napakahalaga po ngayong ating po sama-sama pagpupulay-bulay ng salita ng Panginoon. Again, this was Paul's response. Kung nakita niyo pagiging makadiyos ng pagiging religyoso ng mga taga-Athens, nagpunta sa sinagoga at doon ay nagturo. And then I do believe, isa sa nasa isip ni Paul ay maaaring
ma-influensyahan ang kanyang mga kababayan sa pagiging religyoso ng mga taga-Athens. Pangatlo, panguling puntos, tingnan natin na naging tugon po ng mga mamamayan ng Atenas sa panangaral ni Pablo. Verse 18, nakipagtalo niya sa kanya nilang mga pilosopong Grego ng mga Epikureo at Stoiko. Ano bang sinasabi na sa ating nagmamarunong na iyan? Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang Diyos. Sinabi nila yun dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Again, makita natin po yung dala-dala lagi po ni Pablo, whenever he go, ipahayag, ipangaral si Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. 19, siya ay sinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na tinuro mo bago sa aming pandinig ng sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. One thing na we can appreciate sa mga tao nito na sumasamba sa Diyos-Diyosan, they welcome Paul, they welcome Paul's new teaching, para pakinggan, para unawain. So, inayayahan nila si Pablo para magpaliwanag ng kanyang dinadalang tatuan. At opo, ang kanilang intensyon, pakinggan, maliwanagan, maunawaan, matuto. Again, sa verse 21, sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang magpusap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Palagay ko, dapat lang, lalo-lalo na tayo mga mananampalataya, talaga meron tayong dapat intensyon, meron tayong dapat sabihin natin diet sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi amin, hindi yung wala tayong dana. These are unbeliever. Na yun na lang yung kanilang intensyon na maunawaan ang bagay na ito. And here si Paul na ay nagpaliwanag. Verse 22 to 23. And here, makita natin, remember, na pagkabot ang kanyang kalooban ng makita ang pagiging religyoso ng mga tao. Pero dito, we can say, nakalmado na siya, hindi out of frustration, hindi mahinamo siya nagturo sa mga tao dito. Sa dulo ng verse 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya pong pinapahayag sa inyo. Lukat po, hindi siya wala doon. Pero sabi niya, yung Diyos na sinasamba ninyo na pinangalanan ninyong sa Diyos na hindi nakikilala, ipapakilala ko sa inyo. Verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa, hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Remember na ilan sa mga taga-Atenas, they believe na ang mundo ay nalikha, o ang universe ay nalikha by chance. And here, Paul saying, ito ang Diyos ay manlalalang. Verse 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hina at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Yes, ang Diyos ay hindi po siya nananatili dahil may nagpapanatili sa Kanya. He is self-existing. Siya ay independent. Verse 26 to 29, mula sa isang tao nilikha niya lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't-simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Now, God set your birthday, God sets your death day. Amen? Ang Diyos ay may hawak ng buhay natin. Ginawa niya yun upang hanapin nila ang Diyos para sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matatpuan nila. Totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa ating buhay sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinasabi na nila sa inyong mga makata, tayo mga anak niya. Hindi, nananatili tayo dahil sa Diyos. Kaya siya, amen?
No? Kaya may nagsasabi na irrelevant ang Bible dahil ancient book yan. Remember, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Sabi ng Hebrews chapter 11. And so, wala tayo dito kung wala ang salita ng Diyos. Amen? Kaya very relevant ang existing ang salita ng Diyos sa ating pananatili. Verse 29, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, hindi ko ito nangangahulugan na pagkaanak ng Diyos tayo. Remember, ang sino sa mga palataya kay Jesus ang binigyan ng karapatang pag-inak ng Diyos. Hindi. Because we are all creation of God. Huwag nating akalain ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, bigat o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ang nagpapanatili, amin ang lahat ng nilalang ng sanlilikha. Verse 30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng mga tao. But I want you to see, no, pagkatapos niyang pakita ang katangian ng Diyos, papunta sa gospel. You will observe, papunta sa gospel. Verse 30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisip, talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay, masamang pamumuhay. Here, it tells us ang Diyos ay banal at katanungan. Verse 31, sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin. Here's the gospel. Sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hiniran, pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Alam natin kung sino po tinutukoy ni Pablo. Amen? Amen po? Panginoong Jesus. The gospel. So, ang Diyos ang tagapagligtas, makatarungang hukom, at pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, si Jesus Christ ang lahat, kay Jesus Christ ang lahat nasasampalataya sa Kanya mapapawalang sala, ang lahat na hindi sasampalataya sa Kanya ay mapapahamak, mahatulad ng pag-usap. Ano po naging tugon ng mga taga-Atenas? Verse 32, nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. So, hindi naman lahat. Tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais nating mapakinggan kang muli tungkol dito. Napakaganda ng kanilang yes, may mga negative na response. Pero, okay, we want more. Gusto pa namin mapakinggan ikaw. Paliwanag ka. Paki-explain. No? I love you. We want to know more. We want to hear you more. And then, verse 32 to 34, at iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, nakaayod ng kapulungan ng Pablo, isang babae na nangalang Damaris, at mga iba pa. Ito the effort, ibon, nung may ilan lamang ang sumampalataya. Remember, si Lord na nagdadagdag ng mga nagpapalataya. Say amen. Diraywan ko rin, 1 Corinthians chapter 1. Again, nakakonfront po dito, mga henyo, mga philosopher, na hindi nila makatanggap ang gospel. May ilang mga tumanggap, may ilang mga nag-response. 1 Corinthians chapter 1, chapter 1, verse 18. Hanggang 25, here. Unang Korinto, kabanatang 1, hindi mo tayo ito ngayon. 1 Corinthians chapter 1, 18 to 25. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay at katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na Batista sa kapanahonan ito? Pinapakita ng Diyos na ang karunungan sa libutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, pinalapat niya niligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ang mga Grego yung meaning ng himala
di ng kapatayan, karunungan naman ang hinihingi ng mga Grego, ngunit ang ipinapangaral natin si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang kapitusuran at para sa mga hindi ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagat ang inaakala nila kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nila kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Kaya pinanangin, Lord, salamat po ng marami sa iyong salita, Panginoon. At po, Lord, salamat, Panginoon, at tunay o God na Ebanghelyo, ang gospel, Panginoon, ay hindi po sa ganang karunungan ng tao para ito ay maunawaan at ito'y panaligan at ito'y tanggapin, Panginoon. Kundi ito, O Diyos, ay sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. At kay Lord, salamat, Panginoon, na kami ay binigyan niyo ng pagkaunawa sa iyong Ebanghelyo at ito mga Panginoon ay aming pinanaligan, Panginoon. Lord, dalahin ko, O Diyos, sa mga salita namin kung narinig, Panginoon, tulungan niyo kami kung paano kami tutugon sa mga narinig namin. Katulad, Panginoon, ng ginawang pagtugon ni Pablo sa nakita niyang paginoyoso ng mga Atenas. Tulungan kami, Lord, kung how we will respond, Lord, ayon sa kakayahan na meron kami, ayon sa itong kalooban, Panginoon. Lord, kayo ang para sa mga salita natin narinig na kayo ang makapulihan sa aming pagsasabuhay ito. Aming panalangin may panasalamat sa pangalan ng Jesus.